low ball fade S7 O block, ang unang haircut tutorial natin ngayon. So pinakaunang proseso sa size 7 ay ititrim natin ngayon ang taas para makuha natin yung size 7. Yun po ang kanyang gupit. Low ball fade S7 O block. So ititrim po natin to ng maayos para pantay-pantay po siya na size 7, kung saan mayroon tayong makikitang medyo mahaba ay pantay po natin sa pinaka-target nating size. At ang sumunod na proseso, gumamit po ng number 2 guard close blade. Paikot lang po yun para mabuksan natin ngayon yung kapal ng buhok sa gilid. Sumunod na proseso, gumamit ng number 1 guard close blade. Estimated natin ngayon ang umpisa ng ating low fade. So sa low fade na haircut process ay iba't iba po ang procedure niyan. Depende po yan sa buhok o hugis ng ulo. Iba-iba po ang proseso ko. At ang sumunod na proseso, gumamit ng 0.5 guard close blade with combination, walang guard. Adjust mo yung blade ng sagad at sa gitna at ipantay mo ang blade. Yun po yung combination niya para ma-blend natin na maayos ang ating low fade. So nakikita nyo na pumuputi na siya. So yung guide natin ay paikot na po yun, pari-pariho ang procedure natin at guide na gagamitin. Ulitin ko po, 0.5 guard close blade with combination, sagad ang blade without guard sa gitna at saka pantay blade, wala pong guard. Yan na po yung blending ng fade niya, pero aayusin natin mamaya yan. At ang sumunod ay itrim natin yung sa taas ng kanyang fade para tanggalin ang kanto para bumilog siya at maging bulb na siya. Tuloy lang po sa pag-trim, kung saan kung mayroon tayong makikita na dapat kunin at i-trim ay gawin po natin. Ayan. So nakikita nyo yung suklay ko halos 1 inch lang ang ngipin niya. So ganyang mga suklay ay akin po, sa akin lang po yon. Technique ko po yon kasi yan pangkuhot ko, kumbaga para yung malalim na dapat makuha ay magagawa nitong suklay na ganyan. So pwede na rin po kayo gumamit ng kumpleto ang ngipin na suklay. Yan ay technique ko lamang yan. Yan. So ngayon na-trim na natin yung paikot. At ang sunod natin gawin ay siyempre lagyan natin ng tubig para magpantay-pantay yung buhok. Dito na tayo sa bandang noo. Ititrim natin para kung magtaga tayo, gagawa natin ng shape line. Hindi tayo mahirapan at kitang-kita yung pinagtagaan ng ating shape line. Ayan. So, tingnan nyo mga katropa ang ating shape line ngayon. Puting-puti at tuwid siya. At estimated natin na pumantay at bumagay yung shape line niya sa noo na hindi gaano kalaki yan. Binabasihan yan. May mga technique yan para hindi tayo maligaw sa devil cut. Sa kilay ang pinagmamastan yan kung
anong klase, kung anong haba ng kilay niya, kung saan natin itataga yung patayo na sa noo niya. So gawa natin ng patilya papatay sa kanyang low fade. Sikapan po natin na maging curve ang kanyang patilya para dagdag angas yun. Iwasan po natin nakatayo, basta naka-curve lang konti, okay na yon. Kasi ganun po dapat ang patilya. Depende po yan sa itsura ng tao. Kasi kung halos nakatayo, nakapahiga konti, pangit po, nakakabawas yun ng angas ng ating fade. So tuloy-tuloy lang po, i-detail natin ngayon yung kung saan tayo mag-ahit mamaya sa low fade. Paikot lang yan, i-detail natin. Papunta sa kanan, ganun pa rin ang shape line na ating gagawin, ipapantay lang natin yan. And napakahalaga na gawan ng pattern bago tayo mag-shave para madali lang ito ahitin at hindi masasaktan ng ating customer, ang ating ginugupitan. Ayan, konting silip lang para mabasihan natin na pantay na ba. Kaya natin sinisilip. So sunod, mag-ahit na tayo. Siyempre gamitan natin ng tubig or kung ano man liquid shaver na yung ginagamit. So, sa akin ay tubig lamang. So ang pag-aahit ay patayo, pahilis, pasalungat para pulido. So nakikita nyo ngayon yung pinag-ahitan ngayon ay talagang pumuti. May itim ang buhok, maputi pa, ay halos napakaganda ang kanyang sharp na sharp yung blending at saka yung pinag-ahitan. Ayan, sasalungatin natin yan para mamaya sa pag-shave natin ng Shingpa shaver ay konti na lang. So nagre-reflect siya na sing puti at talagang makintab ang kanyang fade ngayon. So ganun po. Sa gupitan kasi, pag sinabi mong fade, marami tayo nakikitang fade pero kulang sa angas. Kaya kailangan natin ng pormahan para maganda siya at maangas. Make sure po na maingat po tayo sa pag-aahit para iwas sa sugat. Sa mga katropa nating barbero na kakumpisa lang, panoorin nyo po at mag-subscribe po kayo sa aking YTC para lagi po tayong magkasama. Dahil marami pa po akong i-upload na haircut tutorial. Pag nagkataon na umabot na ako sa 1K at ma-monetize ang aking YouTube channel, asahan nyo po na mas lalo pa nagaganda ang aking haircut tutorial. So nasa inyo nakasalalay ang aking isang vlogger na nagtuturo sa paggugupit. Binabahagi ko ang aking kaalaman na inyong magugustuhan or ano pa man. So ginamitan natin pagkatapos ng pag-ahit natin ng labaha, ginamitan natin ng Shingpa shaver or ano man ang nasa inyo na gamit na pang shave, handis or wall ay mas maigi. So ang ginagawa ko ngayon, gumamit ako ng corded clipper para yung black or white sa taas ng inahitan ay tatanggalin ngayon para maganda yung blend ng fade. So napaka-low-fade talaga. Siyempre maputi siya kaya akala mo nag-mid-fade siya pero hindi. Sa personal napakababa yan. Tsaka makikita natin. Tuloy-tuloy lang sa pagbiblend, pagtanggal ng white or black. Sa mga proseso ko sa low-fade ay medyo critical talaga. Dahil itong tinatawag na low-fade ay mas mahirap sa high-fade at saka mid-fade. Kasi pag nagkamali ka sa low-fade, magiging mid-fade yan. Or iba-iba na ang kalalabsan. Yan, sinundan pa ng detailer. At ito nakikita nyo, maganda talaga ang blend.
na walang makitang black or white. So ang gagawin natin ngayon ay developing na. Yung dapat tanggalin, i-trim po natin. Gumamit po tayo ng mga cordless clipper, mini clipper, or ano pa man na cordless na pwede natin gamitin pang trim. Yan po ay gawain gunting lang, gawain ng gunting, pero sa akin clipper para mas mabilis. Wala namang pinagkaiba kung ikaw ay marunong gumamit ng gunting or clipper sa pag-trim, ay nasa iyo na yon kung paano mapabilis ang ating gawain. Ganun po yan. Kaya sabi nilang ginamitan lagi ng clipper, ay nasa barbero yun kung paano niya pagagandahin. Kasi ganun din ang panahon natin dati, wala pang eroplano. Subukan mo maglakad pumunta ng abroad, maglakad lang or pauwi sa probinsya, sa Mindanao at saka Manila, maglakad ka lang, di mahirapan ka. Ganun din dati, gunting lang. So ngayon meron na tayong technology na clipper, napagaan ang ating mga gawain. Kaya kung ano man ang millennial na meron dyan, ay doon na lang po tayo. Basta huwag po natin kalimutan ang ating mga gawain at pinagagawa na nagsimula tayo sa gunting. So ito nakikita natin ngayon yung low bulkhead S7 O-block. Ang sinasabing O-block naman ay nagmula rin yan sa salitang kalbo, binaliktad para umangas sa mga bagito. So ito po, patapos na po yan, finishing touch na po tayo ngayon. So sana tuloy-tuloy lang sa panood dahil may kasunod pa po dyan, yung mid at saka high. Sa isang video, tatlong haircut tutorial, overloaded. So continue po kayo sa pag-watching. Meron pa po kasunod yan. Maraming salamat. Mid bulkhead S3 O-block ang sunod na haircut tutorial natin ngayon. Ang pinakaunang proseso ay gumamit ng number 3 guard close blade. Yan po ang kanyang sukat sa taas, size 3. So ipantay-pantay po natin yan para bilog na bilog ang kanyang top hair. Ayan po, ulit-ulitin po maayos ang pagkiklip ng buhok para pantay po siya at hindi maging black or white. Para pantay-pantay po ang size ng kanyang gupit. Ang sumunod na proseso, gumamit ng guard number 2 close blade.
paikot lang po yun sa gilid ng kanyang ulo para maganda yung pagkasunod-sunod ng kanyang buhok at bumilog. At ang sumunod na proseso, gumamit ng 1.5 yard close blade. Paikot lang po yun sa dinaanan ng guard number 2. Diyan po yung magsisimula ang blending ng ating mid-fade. Ayan. At ang sumunod ay guard number 1. Close blade pa rin. Paikot lang po yun sa dinaanan ng 1.5 guard. Pababa ng pababa yun. Estimated po natin ang ating mid-fade. Nasa barbero na yun kung paano niya i-estimate na makuha ang ating mid-fade. So yan po. Ang sumunod na ating gamitin na guard ay 0.5 guard. Close blade. With combination without guard yun, sagad ang blade sa gitna at saka pantay blade without guard po. Paikot lang po ang ating procedure ngayon sa combination. Yan na po yung kanyang mid fade. So, unti-unti natin nakikita ngayon nabubuksan ang kanyang mid-fade para sa kanyang gupit. Ang sumunod na gagawin ay gawan po natin ng shape line pa square box lang. Estimated natin na hindi maligaw at bumagay sa kanyang noo. Ayan. Bigyan natin ng patilya papatay sa kanyang mid-fade. Ayan, makita natin ngayon pumorma na. At saka i-detail natin ngayon ang ahitan natin mamaya para hindi na gaano mahirapan pa sa pag-aahit. Ayan po, paikot lang po yan. Ayan. So yan na po yung mid-fade nya. Pag inaahit yan, may kita na natin ngayon ang kaangasan ng kanyang fade. Mula dito sa kaliwa, sa kanan, ganun pa rin ang gawin natin na shape line. Pantay lang po natin. Konting silip para makita natin ngayon kung saan ang hawi at habulin natin ngayon. So, konting ayos lang naman yun para mapantay natin. Ang kanyang noo ay may bukol po banda sa kanan. Kaya medyo umakyat. Pero pantay po yan siya. So, gumamit tayo ng tubig para sa pag-shave. Kung ano man mayroon kayong ginagamit na liquid shaver ay mas maigi po. Ang pag-aahit natin ngayon ay pataas, pababa, pahilis para pulido. At sharp na sharp ang pag-aahit natin ngayon. Ayan. Ahitin na natin ngayon yung buhok na ating dinitel kanina. Ayan. So, nabuksan po natin ngayon ang ating mid-fade. Dire-diretso lang sa pag-ahit. Ingat lang po para iwas sa disgrasya at hindi masugat. So, kinakailangan po sa gupit lagi po gawa ng pattern bago po ito ahitin para mas madali at hindi maligaw sa mga ginagawa natin. Lagi pong gawin na basa po lagi ang kanyang kung saan tayo mag-aahit para hindi masakit at madali lang ahitin. Dagdag pa na gawing laging bago ang ating blade sa pag-aahit para hindi masakit. Yan po. So madali lang gawin ang pag-aahit pagka may pattern, may tubig or liquid shaver. So
bukod sa inahit natin ng labahay ay gamitan pa natin ng Shingpa shaver or anuman mayroong kayong shaver, wall or andes ay mas mainam po, mas kumintab. Ayan, paikot lang po yung pag-shave ng shaver. Konting pagpag lang para malinis po ang ating kanyang ulo. Gumamit uli ng clipper, corded or anumang clipper na gusto nyo para yung black or white ay tatanggalin natin ngayon sa taas ng inahitan natin para mag-blend siya ng maayos. Ayan. Kung ano ang mas maganda na makakatanggal sa inyong dapat tanggalin ay gamitan po natin yon. Kung need natin ng 0.5 yard o sagadang blade, middle or pantay ang blade ay gamitan po natin para mabuo at mag-reflex ng maganda ang kanyang mid-fade. So nakikita natin ngayon, paikot lang yung procedure. Napaka angas na oh. Ang mid-fade sa O-block ay iba-iba rin ang mga anggulo niya. Iba-iba siya. Depende po yun sa paggawa at paggupit ng isang barbero. Ginamitan pa natin ng detailer para mas lalo ito makuha ang ating black or white na pinag-ayitan. Ayan, nakikita po natin na wala talagang sagabal sa mid-fade niya. Talagang blending. So ang ginagawa natin ngayon ay paplansahin natin kung saan na makapal, manipis, or nakauslim buhok kaya ating ginagawa ngayon. So sana mga katropa, bagong mga barbero, nag-umpisa pa lang sa gupitan, sana mapulutan nyo ng ideal ang aking haircut tutorial na pangalawa, mid-fade, bald, S3. So sana makatulong sa inyo. At huwag nyo po kalimutan mag-subscribe sa aking YTC. I-type lang po ang Jusky Barbero Supero at makikita nyo po ang aking mga video. So tuloy-tuloy lang po, continue lang po kayo sa pag-watching dahil may kasunod pa dyan na haircut tutorial, yung high fade na O-block din. So susunod na po yan dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pangatlong haircut tutorial natin ngayon ay high bald fade S3 O-block. So, ang pinakaunang proseso na ating gawin sa ating haircut tutorial ay gumamit tayo ng guard number 3 pa din, S3. So, ipantay-pantay po natin ngayon gamit ang guard number 3, close blade. Siguraduhin po na pantay-pantay po guard number 3 para maging size, trace ang kanyang top hair. Yan po ang ating kasalukuyang ginagawa ngayon ay pinapantay-pantay para maging size, trace. Yan po. Ang sumunod na proseso ay gumamit tayo ng guard number 2, close blade. Paikot lang po yan. Sunod-sunod po yan sa baba ng dinaanan ng guard number 3 para magka-level up ang kanyang size ng kanyang buhok. At bumilog siya.
At ang sumunod, gumamit ng 1.5 guard close blade sa baba ng dinaanan ng guard number 2 para unti-unti na yan siya sunod-sunod ang size ng kanyang buhok sa gilid. Paikot lang po yung guard 1.5 close blade. Ang kanyang ulo, hugis ng ulo ay nakikita nyo naman na para bang hindi rin gaano bilog, pero binabagayan natin ngayon kung paano natin bibilugin. At ang sumunod na proseso ay gumamit ng guard number 1 close blade. Paikot lang po yun sa dinaanan ng 1.5 guard close blade. So ito na. Sumunod, gumamit ng 0.5 guard close blade with combination without guard. Sagad mo yung blade sa gitna at saka zero gap, pantay ang blade na walang guard. Yan po yung developing at blending ng kanyang high fade. So ang aking pag-high fade ay hindi ko dineretso para maganda at hindi maubusan ng forma. Yan. Nakikita nyo sa taas na mayroon parang naglinya na biglang nangitim or biglang namuti. Yan po ay ating ititrim mamaya para hindi po siya umabot ang puti hanggang sa side cap. Kasi maraming klase ng high fade. May high fade na talagang skin fade na siya na nasa tuktok na yung fade niya. May fade na sa baba ng kanyang devil cut. Mataas lang konti yan sa mid fade. Ito po ang ating pangatlong haircut tutorial ngayon, high fade. So gumamit tayo uli ng 0.5 guard para tanggalin natin ngayon yung panto with combination ng sagadang blade sa gitna at pantay without guard po. Combination po yun para i-develop natin ngayon ang pag-akyat ng kanyang blending. Ayan. So ngayon, ang sumunod nating gawin, gumamit ng detailer para bigyan natin ng shape line ang kanyang noo para umangas ngayon. Mahalaga kasi sa bawat O-block na haircut ay meron tayong shape line na gagawin para umangas ang ating gupitan. Meron din mga kalbo or O-block haircut na walang shape line. Madalang yan mangyayari sa mga crew cut. Dahil kailangan sa crew cut ay may konting bangs. Pero sa mga O-block o bald, mas maigi na mas maganda tingnan na mayroong shape line. Depende po yun sa noo, malaki o maliit. Kung malaki, wag na kailangan. Hindi na kailangan lagyan. So ito na. Mula sa kaliwa, papunta sa kanan, ganun pa rin po ang shape line. Ipapantay natin ngayon para mabuo ang kanyang shape line sa noo. So nakikita nyo ang hugis ng kanyang ulo ay binabagayan natin yun. Konting silip para makita natin ngayon kung saan ang hindi pumantay ay papantay natin sa dapat pantayan. Sana mga katropa ay makapulot na naman kayo ng konting idea sa aking ibinabahaging haircut tutorial. At huwag nyo po kalimutan mag-subscribe sa aking YTC. Suportahan nyo din po sa aking channel para lagi po tayong magkasama bawat upload. So yun, gumamit tayo ng tubig para sa pag-shave or anuman mayroon kayong shaver liquid ay mas maigi po. Ayan, yung pag-aahit natin, pababa, pataas, pahilis, pasalungat para malinis at pulido. Ayan, tuloy-tuloy lang po. Tatanggalin natin yung natirang buhok sa baba. Ayan. So, unti-unti nang umaangas ang kanyang gupit ngayon. Ayan. So, talaga naman na makikita natin na talagang maangas at
Napakaganda ang kanyang O-block. Ayan. So bukod sa inahit natin ng labaha, ay gamitan pa natin ng Shingpa shaver or anuman na shaver na inyong gamit, wall or Andes, ay mas maigi po. Yung sa akin kasi laging Shingpa lang. Yung wall ko na hindi ko pa ginagamit, laging nakatago pa. Saka na lang yun pagka sumuko na yung Shingpa ko. So ititrim natin ngayon gamit ang Kimi Detailer. Ititrim natin, kukunin natin yung black or white sa kanyang gilid para gumanda at maganda yung reflection ng kanyang O-block. So tawa-tawa lang kami dahil unti-unti na pumupugi, ano. So ganun po, tuloy-tuloy lang po sa pag-ahir sa pag-clean para tanggalin yung mga mangitim-ngitim. Pero totally size niya yan ay yung ginamit nating clipper. Ngayon kasi para maiwasan yung pamumuo ng buhok, pangingitim, ay kailangan pa rin natin ito ititrim para mabawas-bawasan yung pangingitim. Yan, gumamit ulit tayo ng corded clipper para mas lalo pa nating i-develop ngayon ang kanyang reflection ng kanyang upper fade. Patawa-tawa lang kami ngayon dahil pumupogi na. So kailangan din natin sa ating mga customer ay makita natin bawat gupit ay nakangiti para nakasalalay din yun sa gana ng tao. Yan, paikot-ikot lang yung pag-clipper natin ang upper ng pinya para maganda yung reflection. Pag tumama ang sikat ng araw ay halos masilaw ka dahil sa blending ng fade. Gamit ang gunting, ititrim natin yung mga nakausling buhok para bumilog at umangas siya ngayon. Yan na po yung high fade haircut niya. High fade bald. Maraming uri ng high fade. Yung mas mataas pa dyan na halos nasa tuktok na. Halos sa military cut na. Kung tignan. Yan po ang ating gupit ngayon. High bald fade S3 O-block. So halos natapos na po ang ating gupitan ngayon, ay finishing touch na lang po ang ating ginagawa ngayon para maayos na po. Maraming salamat po sa inyo. Subscribe lang po kayo mga katropa. Muli, maraming salamat sa inyo.